po sa usapin na nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas, naku po mga kababayan natin, kailangan po natin mag-ingay. Hindi po pwedeng hindi tayo magre-react mga kababayan, subalit, alam nyo naman yung mga nangyayari ngayon, no? Sa issue nitong malawakang anomalya po ng flood control project, na kung saan, halos, no, mabuking na po lahat at mabisto na. Ikinanta na po ni Sara Diskaya mga kababayan ang mga involved dito, ng mga contractors, mga DPWH officials, pati mga politiko na involved dyan, pati ito si Tambaloslos at si Saldico mga kababayan. Pero parang lumalayo lang po tayo sa usapan, no? Pagdating po sa investigasyon. Nakikita nyo naman, yung transition na ginawa nila mga kababayan, ay sa tingin ko ay hindi po maganda. No? Malaki po ang ipinagbago po ng investigasyon nito sa Senate. No? Kasi nga, parang nakikita natin na parang gusto nilang baguhin. Kung ano man yung nasimulan ni Senator Rodante Marcoleta hinggil dyan sa Blue Ribbon Committee, pati na itong liderato ng Senado sa pamumuno ni Jesus Cordero, tila bagay mga kabayan, parang nakikita natin sa obserbasyon natin, parang gumagawa sila ngayon ng sarili nilang hakbang patungo sa investigasyon. At para bang pilit yatang, sa tingin ko lang parang pilit ibabasura nitong bagong Senado sa pamumuno ni Soto mga kabayan, na parang iitsapwera na lang niya kung ano man yung nasimulan. Base doon sa investigasyon, base doon sa mga nakalap na impormasyon at mga salaysay ni Diskaya mga kabayan. No, magtataka ka, no, ang tanong ko lang, no, dito kay Soto, no, takot nga ba itong mahalata na tao siya ni Bangag at ni Tambaloslos? At eto naman, no, itong mga alipores o mga supporters sa mga loyalistang tangingots, mga kababayan natin, abay, the best president pa din daw itong si Bongbong Marcos. Naku po, nasaan ang pagka-the best president? Aber, sige nga, kayo mga tangang loyalista, paano nyo nasasabing the best president? May napatunayan ba ang administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos? 3 taon nang nakaupo. Mahirap, no, maging loyalistang tanga, sasabihin mong the best president ever. Saan mo nakukuha yung pagiging the best ng isang Bongbong Marcos? Eto na nga mga kabayan. Bulaga tayo nitong si Soto no? Ayaw niya magpahalata no, na takot siyang malaman na siya ay tao ni Tambaloslos at nakaningagba. Pero panay bukang bibig niya, nag-uusap kami ng presidente. Sabi mo, independent kayo dyan, ikaw. Yung bagong Senado dyan ngayon, sa pamumuno mo, independent kayo. Tapos nung nakaraan naman, sinabi mo naman sa hearing, dyan sa inyong sa Senado, yung plenary ninyo, ang sinabi mo, kausap mo si Tambaloslos. Pwede ba yun? Paano nagiging independente ka, nakikipag-usap ka sa mga walang hiyang mga corruptors na yan? Kasi pag buti pa nga yung iba, may bayad, di ba? Pagkita nilang pangit na yung pamamahala ng gobyerno, marami nang nakawan na nangyayari, maraming anomalyang mga proyekto, tapos uutang ka ng uutang. Abay, hindi po pwede yan. Kailangan natin talagang sumigaw, kailangan natin magpahayag ng ating mga saloobin mga kababayan natin. Ano nangyayari dun sa Indonesia? Sa Yemen, Nepal, di ba? Kailangan pa ba nating umabot doon o baka kailangan na nga talaga? Dahil sa nakikita natin sa administrasyong ito, itong ginagawa ngayon ng kabila at hearing sa Senado, gumagawa din ng hearing ang Kongreso. Ayaw natin nga yan kasi nga parang nalilito na tayo sa investigasyon na ginagawa nila. Okay na sana yun kay Marcoleta. Okay na yun no? Andun na tayo. Pero nakakapagtaka lang. Sabi nga no, doon sa plenary o sa privilege speech no ni Jinggoy Estrada, na ako hindi ko kinakampihan si Jinggoy Estrada mga kababayan natin. Kasi alam natin may mga previous din yan siya na mga kinakaharap, no? Pero sa usaping ito,
ang ginagawang investigasyon ay patungkol po ito sa ghost project eh. Sa mga anomalyang mga kagagawan nitong mga kontratistang involved na mga officials ng DPWH, pati mga politiko, congressman at kung sino pa dyan, andito po yung pinag-uusapan. Na? Di porket, hindi naman lang si Jinggoy Estrada ang may mga previous ng kaso dyan. Ha? Halos lahat, marami. Pera na lang sa mga wala. Pero, marami na tayong nakita na yung mga politiko, nagkakaroon ng mga previous cases nila. Pero, isang tabi nyo yun, no? Kasi ang pinag-uusapan dito mga kababayan, patungkol ito sa flood control projects, sa mga napakalaking anomalya na nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. At yan po ngayon, no? Ang ipinaglalaban natin, iniimbestigahan, no? Ayon nga doon sa privilege speech, no? Kasi galit na galit itong si Jinggoy Estrada dito kay Bryce Hernandez mga kababayan. No? Matapos doon sa kanilang mahabang investigasyon, ay hindi naman siguro masyadong mahaba, pero nasa kalagitnaan na po ng kanilang investigasyon na kung saan natumbok na natin kung sino yung pinaka main source, di ba? Nandoon mismo nagsimula sa mga contractors. 15 contractors na involved dyan sa anomalya, yung iba mga politiko pa, talagang nabunyag at nalagay sa hot seat kasi ang numero unong nakita doon talaga sa mga contractor, itong mga diskaya. O ibinunyag na po ng mga diskaya kung sino yung mga involved dyan. Kasi feeling ko sa side niya, mahirap din na siya lang yung didiinan, no? Kasi maraming kasabwat to, sabwatan talaga to no? Nung nakaraang live natin, sinabi ko na yan na may mga kasabwat talaga yan kasi hindi po pwedeng gagalaw yung isang contractors kung hindi dadaan yan sa mga district engineer, project engineer, DPWH regional director, dadaan yan ang proseso bago makarating kay Manny Bunuan. So imposibleng walang alam yan sila kasi sabi ko nga sa inyo, maraming dadaan ng pirma-pirma yan. 'Di ba? Ang sinabi nga nitong si district engineer si Alcantara, siya yung pinakahuling pipirma doon. Doon mismo sa lugar nila, sa district nila mga kabayan natin, kasama ang DPWH regional director bago isasubmit dito kay Manny Bunuan. Pero nung kalagitnaan ng investigasyon, marami na po nasangkot, no? Sabi ko nga pati si Tambalos at Saldico, kahit hindi pa sabi ni Disgaya, tayong mamayang Pilipino na naniniwala, nakasabwat talaga sila kasi sila naman talaga ang gumawa diyan sa mga insertion sa GAA. Paano hindi natin masabi na sila yung gumawa? Nagkakaroon nga ng mga blanco sa GAA pa lang. Sinabi na yan at isiniwalat na yan ni Congressman Ungab na talagang napakalaking anomalyang ito sa pamumuno ng administrasyong lalong-lalo na sa 19th Congress. Anong sabi doon sa privilege speech ni Jinggoy Estrada matapos madawit at lumabas ang pangalan nitong si Bryce Hernandez mga kabayan, nakabilang sa Bulacan Group. Imaginein mo, may BGC na pala. Ang akala ko BGC nasa Taguig lang. Abay, BGC, Bulacan Group of Contractors na naglalaro dyan sa casino na kung saan sinabi doon sa privilege speech based sa kanilang investigasyon, sa kanilang pangangalap, halos 495 million pala ang inilulustay nitong si Bryce Hernandez na maipatalo lamang dahil nandyan sa casino. Grabing pagka-adikto sa sugal mga kababayan natin. Iisipin mo yun isa ka lang nagtatrabaho sa gobyerno pero nagpapatalo ka ng milyon-milyon, limpak-limpak na salapi ang ipinapatalo mo dyan sa isang sugal sa casino. Kahit sinong tao mapapaisip, saan ka ba nakakuha ng ganyang kalaking pera? May kasama siya, yung pangalang RJ din. Kasamahan din itong si Bryce Hernandez. Ganun din. Halos 16.9 million ang naipapatalo. Grabe, Matinik itong BGC boys na to, mga kababayan natin. At ayon pa nga doon, sa salaysay ni Jinggoy Estrada, na
ang kasabwat doon at ang ginamit na contractors, no, na may sabwatan, ito yung Sims Construction, Contractors Trading ba yun? Sims Trading, basta yun, na isiniwalat doon mga kababayan natin na isipin nyo, bilyon, every time na hinahatid pala ng yung general manager ba yun ng Sims Trading o Construction, bilyon-bilyon pala ang napupunta sa kanila at inihahatid doon. Bilyon-bilyon pala ang inihahatid para lang makuha itong pera, no? Nadala ni Ma'am General Manager Sally Santos doon sa Sims Construction Trading para lang maihatid doon kay Bryce Hernandez, mga kababayan. At sinabi pa nga doon sa salaysay na yung pera halos doon na isinilid sa lagayan ng noodles, mga kababayan natin, para lang siguro hindi mahalata. Kita niyo yung mga galawan nilang mga kababayan. Yan ang tawag dyan, korupsyon talaga. Malalang korupsyon dahil sa sugal. 495 million. Sipin nyo yun, para lang mahatid yung pera, isisilid doon sa isang karton nata ng noodles para lang hindi malaman na yun na pala yung limpak-limpak na salapi na bilyones. Isipin niyo yung mga kababayan natin. So matapos nga yun na malaman o maisaysay nitong si Bryce Hernandez, no, base sa kanya mga statement, di ba nga nagalit na itong si Jinggoy at na-cite in contempt itong si Bryce Hernandez, mga kababayan, na ipakulong. Ngayon ang problema, mga kababayan natin, after noon, naimbitahan itong si Bryce Hernandez, mga kababayan, no? Doon sa tawag nito, hearing ng Kamara, mga kababayan natin, kasi hindi po kasi biro to Etong mga nangyayari ngayong anomalya sa Pilipinas natin, patungkol dyan sa bilyones na pera nilang na kung saan sila na mismo naghahatian, ngayon naglalaglagan na, at baka nga, no, nagtitirahan na, ito na nga siguro, no? May gumulong na naman sigurong ulo dahil dyan sa perang winaldas nila at hatian nila, ngayon naglalaglagan na, takot ng madawit. Eto na nga siguro. Yan na nga siguro ang resulta, mga kabayan. Mantakin nyo, mga kabayan, naikwento pa nga doon sa salaysay ni Jinggoy Estrada na ito palang Sims Construction Trading, ang lisensya pala nito, bukod sa nakakulimbat na ng pera itong si Bryce Hernandez, itong si RJ ba yun, yung kasamahan niya, at pati yung chief ng DPWH Division ng Bulacan, abay kasabwat. Isipin nyo yun, nakakalusot pala itong mga ganitong paraan. Bidding yan Ang alam ko sa bidding, medyo pahirapan talaga ang yan. Pahirapan yung proseso, makapasok ka sa bid, ma-award, pahirapan yan So totoo lang, lahat ng mga bidder kailangan magpadulas yan. Ibig kong sabihin magpadulas, kumbaga marunong kang makisama, kung may mga party, may mga okasyon, may birthday, kailangan nandun ka kasi magpapabango ka bilang isang bidder or kasama ka sa bidding, construction firm ka, ito yung may-ari. Every time po, no, yung mga bidder kasi alam nila yan Kailan ba birthday ni yung head doon sa DPWH? Marami yan nililista yan. Kasi nagpababango nga, no? Yun po ang kalakaran sa bidding. Pagsasali ka sa bidding, pahirapan talaga yan, makuha mo lang yung loob, no? Para manalo ka at mabigay sa iyo yung notice of award. Ganun ang sistema dyan. Pero nakakapagtaka, mga kabayan, na nakakakulimbat na nga ng pera, ito sila Bryce Hernandez, bilyon-bilyon na salapi, abay mantakin mo, itong Sims Construction Trading, napagamit nila, itong kanilang lisensya, dito na mismo kay Bryce Hernandez, at doon mismo sa DPWH Chief Division. Isipin niyo yung mga kabayan, sila ang gumamit ng lisensya ng Sims Construction Trading para makasali sa bidding. Isipin mo yun, mga kabayan, hindi to biro Itong
ginawa nilang kababalagan, scam, hindi to biro. Malaking kaso yan, plunder yan, sabi na nga, di ba? Plunder yan at posibleng mahatulan ka pa ng habang buhay. Ha? O, kaya talagang magdidigwasan yan sila. O, isipin niyo yun ha, ang isang bidder na Sims Construction o Trading, abay hiniram yung lisensya nitong si Bryce at itong si yung DPWH Chief Division ng Bulacan First District para gamitin at sumali sa bidding. Mantakin nyo yun. Kung gaano ka napakalaking scam at napakalaking anomalyang ginawa nila, no? Para lang makakulimbat ng pera mga kababayan natin. Di ba? Mapapaisip ka, paano nangyari? Ganon na lang ba talaga? Pag once may sasali ng isang bidder, hindi na bine-verify yung background checking. Kung yung bang sumali o yung bang nag-submit dyan, hindi ba pwedeng ma-confirm kung sino itong nagmamay-ari ng pangalan ng itong lisensya at saka yung sumasali sa bidding? Hindi ba po pwede yun, Mr. Manny Bunuan ng DPWH? Malaking katanungan yan. Kasi for me, pag once may bidding, eto yan mga bayan para maliwanagan tayo, kahit para lang may background tayo konti. Bago kasi magsimula yung bidding, mga kababayan natin, may tinatawag yan na pre-bid. Okay? Yung pre-bid na yan, bago pa, kasi nakalagay yan sa PhilGIPS Philippine Electronic Government Procurement System under sa PhilGIPS. So bago po mag-bid mga kababayan, bago ang bidding, may tinatawag na pre-bid. Yung pre-bid na yan, lahat po ng mga contractors na sasali sa bidding na yan, iniimbitahan po lahat yan. Bago po gagawin yung talagang official bidding or submission of bid. Kung baga, bago masimulan yon, kailangan ipatawag lahat kasi may bayad po. Ang pagsali po ng bidding mga kabayan, may band yan. Ayan. Lahat ng contractors, pag sumasali ng bidding, may band yan. Nagbabayad yan sila. Kung magkano yung bid o bid form. May bid form yan. Pipirmahan, pipil-upan po yung bid form na yan. Doon malalaman sa pre-bid kung magkano yung costing at i-emphasize doon at may magsasalita doon yung in charge ng Bids and Awards Committee sa BAC. Ang BAC po ang BAC po ang nag-i-explain kung paano po gagawin or paano po ang bidding, ang proseso. Napaka sensitive po pag sumasali ka ng bidding. Kasi ultimo, one figure lang. Pagka magkamali ka po sa pagsulat ng figure o mamali po na pag-type ng computer, automatic po yung disqualify po yung pagsali mo sa bid. Yung lahat ng nagastos mo doon, tapos nag-submit ka na, kasi ano yan pag once mag-submit ng bid kasi, naka-envelope yan. Depende kung ano yung required doon sa requirements, kung ano yung sinasabi, kung ano yung in-explain ng taga-BAC. Kung sabihin niya, kailangan long folder with color blue. Or envelope. Ganun yan long folder with color blue o expanded folder ba yan siya, tapos ilagay ninyo sa envelope. So, dalawa na. Folder first, lahat ng papers, naka-attach, folder, ipasok nyo sa isang envelope. Then, sealed. Then, ilagay yung number doon kung ano yung bidding number na sinalihan ninyo. Pag magkamali kayo dyan, automatic disqualify. Pag magkamali kayo ng paglagay sa bidding, sa pre-bid, kasi in-explain na sa pre-bid nga bago mag-bidding, may pre-bid. Pag check doon, may kulang sa pirma, kung may kulang sa date, kung nagkamali ka ng petsa, automatic yan, disqualified. Pag once po ay nagsimulan ng bidding. Kaya nga may pre-bid na tinatawag para malaman kung sino-sino talaga ang bidders na sasali. Kunwari lang, sa isang bid, amounting of siguro halimbawa
500, lagay na natin, 5 million. Basta, million, lagay lang natin yung bid na yan. Lahat ng sasali dyan, i-cross-examine yan, i-check yan kung yang contractor na yan ay qualified ba na sumali sa bidding na to. Kasi ito yung costing niyan, yung amount niyan. Iba-background check yan eh. Pati yung license nila mga kabayan natin, hindi porket bidder sila, basta-basta ka na lang makasali sa bid kasi contractors ka na. Hindi po. May qualification po yan. Chine-check po yan kung ikaw ay under ng PhilJeps, kailangan naka-platinum. Okay? Kailangan yung lisensya mo sa PhilJeps mga kabayan natin, may tinatawag diyang platinum. Pag hindi ka naka-platinum, hindi ka pwede makasali sa bidding. Ibig sabihin, pag platinum, malakihang proyekto na yun, malakihang bid na yun. So, nandun yung cross-examine, nandun yung background checking. Paano makakalusot ang isang lisensya kung hindi mo nalalaman kung sino pala yung pangalan at nagmamay-ari nitong lisensya o license to operate ng isang construction firm na sasali sa bid? Imposible yan mga kababayan natin. Napakalaking imposible at napakalaking hindi makakapaniwala o hindi kapani-paniwala na makakalusot itong isang construction or bidder na Sims Construction Trading, tapos ginagamit lang pala ni Bryce at itong chief DPWH chief ng division ng Bulacan 1st District. Yun yung ginamit nila para makasali sila sa bidding. Pinapahiram lang pala sa kanila. For me, malabo yan mga kabayan. Sa bidding nga, sa pre-bid nga, lahat yun binusisi yan. Kung walang kasabwat, kung walang sabwata na nangyayari between DPWH, the BAC, marami yan eh, maraming masasagasaan yan mga kabayan natin. Maraming masasagasaan. Hindi po pwedeng makaka-operate or makakapasok sa isang bid kung hindi chine-check yung background. Kasi nga, magsasubmit yan sila sa pre-bid pa lang, ini-explain na yan. Na pangalan ng inyong company. Ilagay nyo dyan, sino yung may-ari. Diba? Saan yung complete address. Tapos, naka-state pa doon kung ilan na kaproyekto ang nagawa na ninyo. O, ilagay doon costing na yun. Sa 5 taon, ilan na nabid ang nasalihan ninyo. Yun po ang cross-examine sa mga bidders, sa mga construction base. In my experience, kasi naging ahente tayo sa bidding, no? Patungkol diyan sa government procurement system. Ngayon mga kababayan natin, lahat yun iniisa, pangalan, company name, exact address, location address, may mapa pa yan. Hinahanap doon. Isa yun sa requirements. Tapos owner's name. Need pa ng ID. Paano nangyari na kalusot yan? Lahat ng mga, kung sino yung representative, kailangan makita yung representative at kailangan nandun din yung owner. Kasi magsasabi yan ng owner, excuse me sir, pwede ba in behalf of me, yung representative ko na lang yung ipapa-attend ko sa bid. Hindi po pwedeng dire-diretso ka lang na maglalagay ka lang ng tao tapos mag-submit doon na siya yung kunwari nagmamay-ari ng kanyang yung kanyang submission ng kanyang pagsali sa bid. Hindi po pwede yun mga kabayan natin. Kaya nga nakakapagtaka, bakit nagagamit lang ng mga empleyado sa gobyerno na hinahayaan lang makapasok na gagamitin ng iba yung kanilang mga lisensya. Na kung saan hindi naman sa palagay ko mahirap yan makapasok, lalo na pag may istrikto talagang mandato sa gobyerno. Pero nakalusot eh. Isa lamang ibig sabihin yan mga kababayan natin, na dahil ay nakalusot, talagang pinalusot. Kung baga, gagawa-gawa sila ng bid, kunyari, pero sigurado for sure, ano na lang pala yun, kung baga, proseso na lang ba? So, sa madaling salita, may favoritism na. Mayroon na talagang nakalaan dyan. Yun ang totoo dyan sa bidding. May nakalaan na talaga dyan.
Kaso lang, idadaan ng kunwari na sa proseso. So, yung ganitong kalakaran, siguro nga, nasanay na sila from 2022 up to 2025. Bakit? Masyadong maluwang eh. Ha? Yung presidente natin, napakaluwang, walang higpit-higpit. Kasi mabait daw eh, sabi nito mga loyalistang tanga. Mabait daw eh ang presidente. Putragis na yan. Anong makagawa mo sa mabait? Aber? Anong magagawa mo sa mabait at hindi marunong magalit? Ha? Anong gusto mo? Kakamot-kamot na lang sa ulo. Magtatanong na lang kung anong gagawin natin. Tsaka magbulag-bulagan, magtanga-tangahan na lang, maglalakad sa isang lugar, nagsusurvey, hinahanap yung ghost project. Ghost na nga eh, hanapin mo pa. Pastilan, pagkabangag. Ghost na nga yung project, hahanapin mo pa. Oh, bakit ngayon mo pa hahanapin? Dapat noon pa. Noong pagpirma mo, doon sa GAA, yung mga line item doon, dapat iniisa-isa mo, kini-question mo, manibunuan. Ikaw yung DPWH Secretary. Oh, kamusta na itong sa Region 1? Anong balita sa update niya? Napakalaking amount nito. Ganun pa din yung amount. Same amount pa din. Ilang taon na yan? Di ba? Walang background checking, walang update, walang monitoring. So, dahil sa napakaluwang niya, ayun ang nangyari. Backlog. Hindi lang backlog, talagang malawakang anomalyang nangyayari ngayon. Magbuang-buang na. Magbuang-buangan na lang. Sa Bisaya pa, magbuang-buangan na lang. Oh. Sasabihin nilang, paano nangyari ito? Huwag ganon-ganon. My God. Ganon na lang. No, ganon ba ang the best president? Wala ka bang gagawin ng yun namang nakakatulong naman sa bayan natin? Na hindi yung ganon na lang. Kasi wala na. Kasi na-scam na. So, ganon na lang. So, walang aksyon na gagawin. Tama ba yun bilang presidente ka? Eh, kung hindi pa naman masyadong maluwang, eh, hindi makakapasok yan. Yung paggamit-gamit nila ng mga lisensya, hindi basta-basta makapasok yan. Lalo na pag istrikto, hindi makakapasok yan. Sa totoo lang talaga, sa bidding, hindi papasok yan. Kaya mga kabayan natin, doon sa salaysay ni Jinggoy Estrada, no, na talagang sinight in contempt itong si Bryce Hernandez, no? Pero magtataka ka, nung ma-cite in contempt na, ang gusto ng Blue Ribbon Committee, sa under ni Rodante Marcoleta, mga kabayan, ay under the custody of the Senate. Dapat sa Senado. No? Pero after nun, pagkabukas, abay sumalang, sumalang itong si Bryce Hernandez doon sa kabilang ibayo, sa kabilang hearing ng Quadcom. Quadcom yung naaalala ko eh. Kasi wala naman talagang silbi yung hearing nila eh, no? Quadcom, Tricom, Infracom, Comcom. Kung ano-ano mga committee ang kanilang pinapangapangalan dyan sa kanilang hearing. Ngayon sumalang. Diba? Nakakapagtaka lang, no? Yung salaysay niya dito sa Senate hearing, magkaiba doon pagdating na doon sa Kamara, mga kabayan. Mapapaisip ka, bakit biglang kumambyo? Diba? Bakit biglang kumambyo? Noong na-set in contempt na si Bryce Hernandez, nandyan si Jinggoy, Rodante Marcoleta, si Villanueva, magtataka ka pagdating doon sa Kamara, mga kabayan, sa Kongreso, doon sa kanilang Infracom hearing, bigla na lang kumambyo itong si Bryce Hernandez. At tila bagay, parang kampante pa siya, no? Na maglahad doon, na para bang feeling niya may kakampi siya. Makikita niyo yung comparison. Feeling niya may kakampi siya doon eh. Kasi nga, buhay na buhay siya. Nandun yung mga congressman eh. Andun lahat. Isiniwalat na ngayon, kasama. Ito si Saldico. At si Tambaluslos. Based doon sa comparison, makikita natin, bakit tila bagay itong si Bryce Hernandez, biglang nag-iba yung kanyang salaysay. Nakakapagtaka lang, sino kaya ang nag-utos sa kanya? Sino kaya ang nagpwersa sa kanya na para bang
baguhin ang kanyang salaysay at iba ang naririnig natin doon sa kamara o sa Infracom. Mapapaisip kasi sino kaya ang nagpilit nito? Ha? Kasi after nung ma-set in contempt siya, pagkabukas, iba na eh. Tsaka yung aura niya dyan, parang feel niya eh na may kakampi siya sa Kongreso doon sa Infracom hearing. Mapaisip ka, ang ginagawa kaya ni Bryce, mandato kaya ni Tambaloslos? Yun na yung katanungan ko. Ha? Kasi take note mga kababayan, ang galawan ng Kongreso sa pamuno ng Buayang Tambaloslos, nakikita na natin yan doon mismo sa Quadcom at saka sa Tricom. Mag-iisip tayo, bakit si Bryce mukhang iba yung aura niya? Pag magsalita siya, para bang protektado siya sa Kongreso, mga kabayan. Ito lang yung napapansin ko ha. So, sa tingin ko, mga kabayan natin, mukhang meron nga sigurong nagtutsar ba? Or merong nag-advise or merong nag-pressure nito kay Bryce Hernandez para bumaliktad. Tingnan nyo ha, pagkatapos nun, alam naman natin eh, no? Maraming nagagalit kay Jinggoy Estrada, no? Si Joel Villanueva, Rodante Marcoleta. Sa tuwing mag-iimbestiga o magtatanong si Jinggoy Estrada, ang dami pong nagre-react ng mga loyalistang mga tangingots. Tapos lagi lang binabato. Ako hindi ko kinakampen si Jinggoy ha. Ang pinag-uusapan dito, binuto siya ng taong bayan, senador siya. Inilagay siya dyan, naging pro temp siya, kasama ni Rodante Marcoleta. So kailangan niya mag-imbestiga. O di ba? So parang ang napapansin natin ngayon, dahil sa may record si Jinggoy Estrada na, alam nyo na, yung sa PDAP dati, parang feeling ko, parang feeling ko kinukonek na naman nila doon. Kumbaga, doon sila umuhugot mga kabayan para sirain itong hearing ng Senado at mabago yung testimonya ni Bryce. At sinabi ni Bryce doon sa hearing sa Kongreso na may kasabwat or mayroong involvement itong si Joel Villanueva, itong si Jinggoy Estrada na nagbaba daw ng 350 million ba yun, something. Yun ang pahayag ni Bryce doon sa Congress, doon sa Infracom hearing. So mapapaisip ka, no? From that point, parang ang hirap intindihin na biglang nagkaganon yung statement niya, bigla niyang, after ma-cite in contempt, bigla niyang binaliktad si Jinggoy at idinawit para magiba ang Senate hearing at para magkalabo-labo na noong nagsimula na yung salaysay ni Bryce sa Kongreso, nadawit pa si Villanueva, si Jinggoy Estrada, hanggang sa andun na ang nangyari. Anong nangyari mga kabayan? Di ba nga nagkaroon ng epekto? Nadawit pa itong si Chis Escudero. Anong nangyari? Nagiba ang Senado. Tingnan nyo ang ginawa. Kung hindi nagpunta si Bryce doon, mababago ba? Mababago ba itong nandyan ngayon na itong liderato ng Senado sa pamumuno ni Chis Escudero at ni Rodante Marcoleta bilang committee ng Blue Ribbon Chairman? Hindi mababago. Nangyari yan dahil sa salaysay ni Bryce sa Kongreso at sinakyan na naman ito, hindi naman sinakyan. Baka nga si Tambaloslos ang may utos. Naguluhin mo. Dawit mo si Jinggoy kasi dawit yan si PDAP dati. Mas madali natin yan targetin. Posible eh. Posible kasi ang galawan ng mga Tambaloslos diyan sa mga buhaya, lahat imposible pwedeng mangyari. Kasi ganun yung galawan nila eh. Sige, guluhin mo. Dawit mo si Jinggoy, si Villanueva, kasi sila yung putak-putak dyan. Dawit mo para magkaroon tayo ng, parang gano'n, magkaroon tayo ng another move. No? At nung nabulabog ng mga kabayan, kasi nga, idinawit na si Jinggoy. Kaya nga, galit na galit si Jinggoy kung bakit biglang nagkaganon, no? Nag-iba yung salaysay at idinawit siya. Kung saan, wala namang kredibilidad din yung
Yung pinuntahan itong si Bryce Hernandez na sa Kongreso. Walang credibilidad. Bakit kamo? Wala mang napatunayan yung kanilang Quadcom hearing. Ilang Quadcom hearing nangyari ba? O gumastos na sila ng gumastos doon. May nangyari ba sa Quadcom? Wala din. Yung Tricom hearing, ilang beses nagkaroon ng Tricom hearing? May nangyari ba doon? Wala. So anong kredibilidad nitong Infracom para sa akin sa obserbasyon na posibleng may kinalaman si Tambaloslos kung bakit bumaliktad itong si Bryce Hernandez at idinawit si Joel at Jinggoy para magiba ang estado ng Senado, magiba ang bahay ng Senado, at itong Duterte Black ay mapalitan lahat. Tingnan mo nangyari. Pagkatapos noon ng salaysay, anong ginawa ni Tambaloslos? Di ba nga si Tito Soto na ang nagsabi na tumawag sa kanya si Tambaloslos? Pwede ba yun? Sabi, independente ka. Di ba? Nasaan yung pagiging independente mo? Kausap mo yung presidente, kausap mo si Tambaloslos. Nandyan ka sa Senado. Bakit nagpapauto ka at sunod-sunuran ka ni Tambaloslos? Kongreso yan, Senado kayo. Di ba? Bakit nagpapauto itong si Tito Soto sa isang Tambaloslos sa Kongresong alam nating buhaya yan, magnanakaw yan, napakalaking pera ang nakulimbat niyan. Noon pa, nung pagsisimula pa lang ng administrasyong Bongbong Marcos. Hanggang sa flood control budget ngayon, yung ghost projects, for sure, 101% may pananagutan at may kinalaman yan. Kasi alam natin, sa GAA pa lang, sa paggawa pa lang ng GAA budget, wasak na eh. Kung baga nakita na natin, may mga blanco, wasak na yon. Ang insertion doon, sila na po ang nagmamaniubra doon. Malaking epekto yung ginawang salaysay ni Bryce sa Kongreso kasi yun yung magiging trigger nitong si Tambaloslos na kunwari, kailangan natin mapaalis yan. Namumuno dyan sa Senado. Kailangan mapaalis dyan si Rodante Marcolita bilang Blue Ribbon Chair at lalong-lalo si Jinggoy kasi involved pala siya at dawit siya sa ganitong kalakaran ngayon sa flood control. You see? Nakikita niyo yung logic sa ginawa nila mga kabayan natin? Nakikita niyo kung gaano nila binago yung transition? Nagpalit agad. Nagpalit agad. Agad-agad yung transition. Nagboto agad, nagbotohan. Ang bilis. Mabilis pas kidlat. Samantalang kasagsagan ng Senate hearing. Saan ka nakakitang ganyan mga kababayan natin? Ganun na lang ba yung Senado? Nasaan yung power ng Senado ngayon? Utok-utok pala tayo ng Kongreso. Kung ganun, hindi na lang tayo maghalal. Walang boto na lang sa mga senador kung ganun. Ba't pa kayo gagawa ng Senate hearing kung sunod-sunuran lang kayo, sunod-sunuran lang kayo dito kay Tambaloslos sa Kongreso, sa House of Speaker or Speaker of the House. Alit kasi andyan kayo para magkaroon kayo ng sarili nyong hearing, no? Na talagang tumayo kayo sa inyong sariling paa. Senador kayo eh. Binoto kayo ng taong bayan. Nandyan kayo para tumindig at manindigan at ipaglaban kung ano yung tama. Tapos ganun-ganun lang, tatawag na si Tambaloslos kay Tito Soto. Agad-agad magpapalit. Magpapalit ng Senate President, papalit ng Blue Ribbon Chair, papalitan si Jinggoy. Kasi base lang doon sa salaysay ni Bryce na kasabwat si Jinggoy. Gusto lang nilang guluhin mga kabayan para mayroon silang dahilan na dapat palitan yan. Di tumawag si Tambaloslos. Dapat palitan yan. Yung Senate ngayon. Kasi walang saysay, may involved pala dyan. Parang ganon yung nangyayari. Sa tingin ko lang based doon sa ating mga nababasa at naririnig sa kanilang hearing mga kabayan, yun yung parang natumbok ko na pwedeng mangyari yun. Nakakadismaya mga kabayan na instead of andun na tayo sa pag-iimbestiga, ako hangang-hanga ako kay Senator Rodante Marcolita kasi
napaka-accurate ng ano niya, tanong, hindi man perfecto, pero step by step nalalaman natin kasi abogado eh. Abogado ang namuno diyan sa Blue Ribbon Committee. Eh kung ihahambing natin kay Lacson, oo si Lacson dati PNP chief. Ha? Pero kung ihambing natin, ikumpara natin kay Rodante Marcoleta, eh kahit hindi naging PNP chief, abogado naman, matinik na abogado naman, matalino. Sabihin natin hindi perfecto, pero mas may alam siya sa batas at sa pasikot-sikot ng pag-iimbestiga, mga kababayan, kumpara kay Lacson. O di ba? Pero bakit masyadong ambilis naman ng pangyayari? Nang dahil lang doon, na without confirming kung yung sworn statement niya doon sa Congress, totoo ba yun? May basihan ba? Na-confirm ba? Konfirmado ba talaga? Kasi magkaiba yung salaysay niya sa Senate, magkaiba naman sinasabi ni Bryce doon sa Congress. Na kung saan doon niya dinawit si Senator Jinggoy. Bakit di niya sinabi sa Senado? Bakit hindi niya sinabi yung sinabi niya sa Kongreso? Bakit nandun na sa Congress at hindi niya sinabi sa Senate na involved pala? Dito na nga pumasok yung usapin na yung biro ba? Kita nyo? Ito kasi si Rodante Marcoleta, alam naman natin, bukod sa napakatalino niyan, abogado, tapos parang si Tatay Digong din, mahilig mag-joke ba? Mahilig magpasingit ng joke-joke. Yung siguro sabi niya, doon sa isang hearing, nung nakaraang araw, ang sabi niya wala bang involved dito na mga senador? Yun yung interview niya doon kay Diskaya. Di ba? According kay Marcoleta at Jinggoy. Yung anong sagot? Di nagpabiro si Jinggoy Estrada, ay si Marcoleta, sabi niya, walang senador, diligtas ka na, you're safe. Kita niyo yun? Feeling ko doon nila kinuha yung style nilang bulok. Akala siguro nila hindi natin nasisilip. Feeling ko lang doon nila yun nakukuha. Feeling ko lang doon sa sinabi niya ni Marcoleta na wala bang involved na senador dito, dala pa biro, no? Nung kasagsagan nung ni-interview or inimbestigahan itong mga Diskaya o si Sara Diskaya. Pabiro yun. Ang sabi ni Rodante Marcoleta, walang involved na senador. Di ligtas ka na. Sinaganyan niya si Jinggoy. Parang doon mga kababayan natin. Doon yata kinuha nila yung kanilang script para pumambyo si Bryce, idawit si Jinggoy at si Villanueva diyan sa anomalyang flood control projects na naglagap kunwari sila ng 350 million ba yun? Yun yung gustong palabasin ng Kongreso. Alam niyo naman. Alam niyo naman yung Kongreso kung gaano ka lala yung kredibilidad niyan. Alam na natin yan. From day one pa lang sa Quadcom, Tricom. Alam na natin yan. Wala tayong makukuhang magandang resulta. Kumbaga, imamanipulate lang nila yan. Anong ginawa nila kay Grijaldo? Kasi ang pinag-uusapan, mga bayan natin dito, ang gusto ng Senado ay ma-detain or yung custody ni Bryce kasi nga na-contempt na nga dapat sa Senate. Which is that time na na-contempt siya under the leadership of Blue Ribbon Committee Rodante Marcoleta. Pero nakakapagtaka mga kababayan, bakit ayaw pumayag nitong si Tambaloslos? Ito sinabi ni Tambaloslos. Tingnan niyo yung galawan ng isang buhaya. Ayaw daw niya, ito sabi ni Tambaloslos, ayaw daw niya ni si Bryce Hernandez ay doon po mailagay sa kustodiya ng Senado. Kasi daw, baka daw, no? Yun yung sabi niya, ni Tambaloslos, di ba? Ano yung galawan niya Nagalit nga si Bato Kasi ang sabi niya, baka daw pag doon sa Senado, ikustodiya itong si Bryce Hernandez, baka daw may magpunta doon, may mga, baka mababaliktad o may madagdag yung mga istorya, ma-pressure, pipilitin, at kung ano-ano pang kababalagan. Yun po ang tumbok at gustong ipahatid nitong si Tambaloslos, mga bayan. Kaya hindi siya papayag na under the custody ng Senado. Mantakin nyo yun. Nangyari yun na nakontempt siya sa pamumuno pa nitong si Rodante Marcoleta. Bakit hindi nila irerespeto ang kustodiya ng Senado? So anong gusto ni Tambaloslos?
doon niya ilalagay sa Kongreso si Bryce Hernandez. Yun yung pinag-aawayan, yun yung pinaglalabanan doon, mga kabayan natin. Ha? Doon sila nagkakaroon ng misunderstanding kasi bakit ganun yung mga sinasabi ni Tambaloslos ng House Speaker? Ha? Na sinabi na nga, nagbigay na rin ng pahayag itong si Alan Peter Cayetano na ang sabi niya, kahit noong araw pa, may na-detain under the custody of Senate sa Senado. Wala namang problema dito, yung mga nakakustudiya dito, na mga nakontempt o whatever. Wala kaming naaalala na may nakustody dito na nagka-problema. Yun ba? So, ibig sabihin, ang gusto ni Tambaloslos ay parang ang custody ni Bryce Hernandez ay doon sa Kongreso. Which is, hindi naman papayag ang Senado or ang mga senador. Bakit kamo? Nasa kanila yung nasa kanila yung hearing. Nandun mismo na contempt sa Senado. Bakit mo doon dadalhin sa Kongreso? So, hindi ngayon nagkakatugma yung kanilang mga gustong mangyari. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, dapat lang under the leadership sa Senado yun kasi nandun yun eh. Ha? Doon yun na set in contempt eh. Bakit mo doon ilalagak sa Kongreso? Anong napag-usapan ng mga senador sa bagong liderato ni Soto, ni Iskol Bocol? Siya nga pala, Iskol Bocol Huwag nating kalimutan na yung pangako mo sa mga estudyanteng mga nangangailangan po ng tuition. Di namin nakakalimutan yun. Yung 6 years sa sahod mo, hindi mo tatanggapin kasi doon mo ibabaling lahat, yung pera ng sahod mo, doon mo ipamimigay sa mga mag-aaral na nangangailangan ng tulong. Ayos yan Iskol Bocol. Kasi ang hirap kasi, maitbulaga na naman tayo dito magkabulagaan agad ayaw natin magkabulagaan dito. Ang atin dito yung katotohanan. Pambihira ka naman, Iskol Bocol, Sasabihin mo na kung ibalik lang ako sa Senado, ay hindi ko na tatanggapin yung sahod ko. Maibalik lang ako sa Senado, talagang yung sahod ko, pamimigay ko lahat yan. Hindi ko na tatanggapin yan. Sipin mo yan, mga kabayan. Mapapaisip ka no? Mapapaisip ka. So, ito yung problema ngayon, no? After noon na hindi nga nagkatugma, sinabi nga doon sa Senate nitong si Soto na tumawag si Tambaloslos. Oo. So nagkaroon ng suspension. Kasi wala na no? Hindi na sila magkasundo kasi ayaw nga ng speaker na sa Senate daw kasi daw baka tutsaran ba? Baka daw may mga sasabihin, bubulungan, o may iba na naman yung kwento, parang ganun. No? Sabi ni Bato de la Rosa, hindi naman natin gawain yan Gawain nila yan sa Kongreso. Yung mahilig, imamanipulate para babaliktad yung isang state witness o resource person o yung akusado para babaliktad, yun na. Masisira na naman yung investigasyon. Yan yung napakahirap, mga kababayan natin. Kaya nga itong si Soto, mga kababayan, sinabi ko na sa title, hindi siya nagpapahalata na siya ay tauhan ni Bangag Anitang Baloslos. Pero lagi niyang minimension ang Pangulo na nag-uusap siya. Minimension din niya si Tambaloslos na tinawagan siya. Sige nga ngayon, paano mo yan masasabi na independente ka? Senator Soto. Ang taong bayan ngayon malaking questionable no? Kung ano nga ba ang kahinatnan dito sa next hearing, mga kababayan natin. Isipin nyo yun. Kailangan pang baguhin para lang ma-divert na naman yung usapin dyan sa flood control project kung sino yung mga involved. Andun na nandyan na si Bryce, nandyan na yung si RJ, yung naglulustay ng pera, yung mga BGC boys, Bulacan Group of Contractors, takin mo yun, Bulacan Group of Contractors, mga casino boys, di ba? Kung hindi ka, di ba? Kung hindi ka
tauhan ni Bangag, bakit ganun? Bakit parang pumapayag ka na hindi sa Senado ang kustodiya? Na? At ang sinabi nito si Soto, ilagay na lang daw si Bryce under the custody of PNP. Botrans. Wala naman problema kung sa PNP, sa totoo lang. No? Pero, hindi mo rin masasabi independente yung yung PNP eh. Ha? Unang-una, sa kanila yung PNP chief. Pangalawa, under yan ng DILG. Sa kanila din. So, paano natin masasabi na pag nandun yung si Bryce sa PNP chief under the custody of PNP, Philippine National Police, sorry. Paano masabi independent or walang pressure pag nandun si Bryce nakakustodiya sa PNP? Di ba? Kasi yun yung sinabi ni Soto eh. Doon daw sa PNP ilagak o i-detain itong si Bryce. Which is yan naman po ay hindi naman po pinayagan nitong Senado. Kasi alam ng mga senador eh. Alam ng mga Duterte Block na pag dyan sa PNP yan, nakakustodiya, posible madali na lang puntahan yan ng DILG secretary, at kung sino pang kalyado dyan, PNP, chief, whatever. Hindi pa rin siya makatarungan. No, mga tulad ni Grab. Kahit, mga bangag man yan sila. Ha? Anong chismis? Yun ang nangyari sa Senado. Ha? Anong chismis? Yun ang totoo nangyari. Ayaw ni Tambaloslos na ilagay sa Senado itong si Bryce kasi ang gusto ni Tambaloslos sa Kongreso. Which is hindi naman pinayagan din. So ngayon tumawag si Tambaloslos. Tumawag. Si Tito Soto ang nagsabi. Si Tito Soto ba, mo uncle? Si School Bukol, siya yung nagsabi na tumawag sa kanya si Tambaloslos. Mantakin mo yun. Senate President ka, nagkakaroon ng hearing doon yung Kongreso ng mga bangag, ng mga buaya. Tapos makikipagkunaybas ka, tatawag-tawag, magkakaroon kayo ng communication. Ano yun? Tuta ka ni Tambaloslos? Di ba? Di ba dapat hayaan mo silang mag-imbestiga? Total, wala mang credibility na yung ginawa ng investigasyon. Dito tayo sa Senado. Pero ngayong madali ka lang tawagan ni Tambaloslos na ganito ganyan. Ano nangyari? Ang sabi niya, di ba tinanong si Marcoleta, bakit ganito ganyan? Parang nawala yata yung discretion or yung pinaghirapan noong Blue Ribbon Committee noong nagsimula pa tayo. Huwag naman po sana gano'n na ibaliwala nyo lang at parang ibabasura ninyo yung nasimulan ng Blue Ribbon Committee. Di ba? Kasi mismo ikaw, magtataka ka. Bakit parang iba naman yata itong bagong Senate President natin ngayon? Tapos bigla niyang sinabi na sa PNP. Sa PNP na lang daw. I-detain o sa kustodiya ng PNP. Hindi nga po pwede, sabi ng mga senador. Ha? Ha. Sikat ka na to ko puro trust na bangag admin. Mga yawa man yan sila. Ha? Kasi yung mga ganyang mga tao, walang paninindigan yan. Ha? Mula nung pagkaupo ni Bubong Marcos hanggang ngayon, bangag ang presidente nila, sila din bangag. Ha? Dapat kasi mag-isip din. Paano yun sasabing the best president? Ha? May nagawa ba yung Pangulo ninyo? Ultimo, problema sa baha, nagkandaletse-letse nga. No? Ultimo, isa lang yung flagship niya. Ang ipinagmamalaki niya, ang flood control projects, palpak at napakalaking anomalya pa. Di sagpa o sampal sa kanya ngayong katotohanan. Ha? Biro nyo, ultimo yung mga nagpapautang ngayon, o yung Korean, yung investor doon, ayaw na tayong pautangin. Yan ngayon, sabi ni Roger Evans, Roger Evans, na ayaw na nga magpautang ng South Korea. Di ba? Dahil sa nalaman na po na maraming magnanakaw, no? Instead na pinapahiram na nga tayo para magamit yung pera, ma-rolling